Saan ako mag-exit pala? Saan ako lalabas? Ah. Sa espalto, tapos ganun na ako. Ah. Hindi na. Oo. GJ ya. Kat kayo. At ako ay pauwi na. At ito ang aking day 4. At yung mga pinsan ko ay uuwi na rin. At ako ay pupunta muna para maggas. At ito, paalam ulit, Vigan City. Sana ay ligtas din ako makauwi, dahil ligtas din naman ako nakapunta. Salamat din sa aking pinsan, dahil siya din ang nag-guide sa akin dito, dahil nga ako ay hindi taga dito at di ko kabisado ang lugar. Kahit papano ay na-enjoy ko naman, kahit ilang araw lang ako dito. Hindi na ako pwedeng magtagal kasi mag-isa ko lang. At ito, at nag-full tank tayo ulit bago umalis sa gasolina nila na 69.65. Ako ay nag-full tank ng 500 pesos, 7.182 liters. Wala bang 24 hours open dyan? Ayun, nice one. Pangalawang gas ay 365 pesos, 62.90 ang isang litro at 5.81 liters ang naubos. Laki ng windmill. Laki ng windmill. Doon ang papasok kung gusto mong pumunta sa paanan niyang mismong windmill, guys. Papasok yun doon sa may windmill. Doon na ako sa Patapat Bridge mag-water break kasi marami ding tao doon. May mga makakasabay ako. Hindi boring. Lowbat na kasi yung earpods ko, kaya wala na akong iba vibe. Nagpagasolina na ako kasi para yung next na gas ko ay sa tingin ko kalahati hanggang Sanchez Mira ulit. Woohoo! Ayun na, papalapit na tayo sa Patapat Bridge. Siyempre magpipicture ulit ako doon, dahil iba pa rin kapag ganito sunrise. Ang ganda.
Napansin ko nga pala habang umiinom ako ng kape, tinanggal na nila yung sign ng Welcome to Ilocos Norte at saka yung pinagdikitan ko ng sticker. Biruin mo yun, first time ko magdikit ng sticker dito, tapos tinanggal din nila. Grabe ba? Saan kaya nila ilalagay ulit yun? Tinanggal na nila yung Welcome to Ilocos Norte tsaka yung pagdikitan ng sticker. Nung Monday meron lang yun eh. Tapos ngayong Thursday na pag-uwi ko, wala na. Sana may ipalit sila dun. Ngayon ay dire-diretso na ako pa uwi. Konti-konti na lang yung stopover ko siguro kada maggagasolina. Alisin ko na pala ito kasi maliwanag naman na siya. Siya kulay dilaw kasi medyo kapag natatapat sa araw sakit na sa mata. Gamit ko yun habang nagbibiyahe ako kaninang alas 3. Highly suggested talaga yung yellow na lens kapag gabi dahil mas lumiliwanag yung paningin. Dati may nagtitinda dito, wala na, ngayon wala na. Dahil noon yung binili kong wallet na folded ay nagtagal siya after 2 years. At yung isang wallet ko na maliit hanggang ngayon since 2019 meron pa rin. Ganun katibay yung kanilang wallet dito sa Pagod Food. Ang nasira lang dun sa aking wallet ay yung kanyang zipper na putol yung hilaan, pero nagko-close pa rin naman. Ito yung nakakatakot kapag babiyahe ka ng umuulan kasi landslide prone ito. Kaya sabi ko noon bago ako pumunta, kung uulan ay hindi ako tutuloy dahil ito ang inaalala ko at puro bundok ang aking dadaanan. Mahirap naman na habang binabaybay mo ito ay magkakaroon ng landslide tapos ikaw ay matatabunan ng lupa. So hindi rin basta-basta yung biyahe ka ng biyahe, dahil sino ba naman ang may gusto na magmotor tapos umuulan? Syempre wala. Merong konti yung iba, pero karamihan sigurado ako ayaw nila magmotor ng umuulan kasi madulas nga yung kalsada, lalo na kung ganitong espalto tapos kapag nabasa siya makintab, 100% madulas yun. Konting kamali mo lang dudulas ka na dun. Ilang minuto lang ang pagitan mula dito sa Patapat Bridge hanggang sa Claveria. Ang tansya ko 40 minutes eh. Kasi siguro depende na rin kung marami kang sasakyan na kasabay. Kasi noong ako ay kukunti lang ang kasabay ko. At saka magka-alas 7 pa lang ng umaga yon. At ngayon ay 6:13. Pupunta sana ako ng Paway Church, kaya lang naligaw ako dahil dito sa aking Google Map. Noong nasa kalsada ay bigla pa lang nag-buffering nang hindi ko napapansin, kaya na wrong way ako at sinundan ko yung daan na tinuturo ni Google Map.
naligaw ako, napunta ako sa isang barangay na iba pala yung daanan. Tapos noong napansin ko na medyo iba ng kalsada, nag U-turn na ako. Hinayaan ko na yung Google Map at sabi ko hindi ko na pupuntahan yung Power Church dahil madilim pa naman. And then yun, nagkaroon ulit ng internet yung aking cellphone. Nakita ko na dun sa aking dinaanan ay malayo pala doon pa sa Poway Church. Na wrong way talaga ako, kaya naman hindi ko na siya tinuloy. So guys, tayo ay nasa Claveria na. In-skip ko na doon sa may bundok na kurbada kasi boring doon eh. Wala na kayong ibang makikita kundi mga puno. Kaya kinat ko na at least dito may mga sasakyan at mga tao. Kasi kapag puro kalsada at puno lang ang nakikita ninyo, ang inyong pinapanood ay boring. Ayan ang Claveria. Nanggaling na tayo dyan, kaya hindi na tayo hihinto ulit. Ako ay dire-diretso na pauwi at hihinto na lang kung mag-water break ulit. Ako ay hindi mahilig kumain habang nasa biyahe dahil parang nasusuka ako kapag kumain ako. Kaya paminsan-minsan lang ako kakain. Gaya nung pumunta ako, yung empanada lang ang kinain ko, isa. Tsaka hindi ko gusto yung empanada nila guys kasi ang tigas nung parang gulay niya sa loob. Yung gulay na kulay puti na naiwa-iwang maliliit. Ang kunat guys, ay ang tigas. Halos mapagod yung pangako sa kakanguya. And then pagdating ko ng vegan, grabe, makikita mo talaga yung pagkakaiba nila. At saka sa lasa, lasa pa lang, at saka dun sa pagkakaluto ay iba talaga. Yung kinain ko kasi doon sa Pagod Food ay hindi ko nagustuhan yung lasa, pero wala akong choice kundi kainin yon dahil 75 pesos din yon. At pwede na para naman magkaroon ng laman yung aking tiyan. Ang susunod nitong Claveria ay ang Sanchez Mira. Dito makikita natin ulit yung pinagpicturan ko na sa ibaba niya ay dagat. Time check pala sa Claveria ay 6:46 na ng umaga. Sa tingin ko mapapaaga ako ng uwi. Siguro 11 or 12. Kasi balak ko diretso na ako sa bahay, di na ako kakain sa labas.
Nabayad yung pa ako sa kalsada, grabe. Woohoo! Ay, hindi. Akala ko lumagpas na ako. Ito pa lang pala. Ayun ang dagat. Ayan. Hey. Papunta na tayo sa Alakapan. At malapit-lapit na rin. At eto, dito na tayo sa aming lugar, Tuguegarao City na. Hindi ko nga lang malaman yung oras kung anong oras na ngayon dahil ang aking cellphone ay nasa bag ko na. Nakakatuwa lang dahil kahit solo ride ko itong 400 kilometers na to, papunta at pabalik, 400 kilometers na pauwi, at ganoon din sa pagpunta, ay kahit papano ay wala namang masamang nangyari sa akin. Kaya masaya ako ngayon dahil natapos ko ito at alam nang sa susunod na kayang-kaya na ulit gawin. At isang malaking achievement to sa akin dahil first time kong gawin at natapos ko pa nang walang kakaibang nangyari. Kailangan lang talaga kapag mag-isa ka ay disiplina sa kalsada para maging ligtas ka. At maraming salamat kung umabot ka sa dulo ng aking video. Huwag kalimutan mag-subscribe. Isang long ride successful para sa atin. Alright.